Hello! Good morning mga tol. Long ride, long trip tayo mga tol. Galing tayo sa Treasure Mountain. Papunta tayo ng Antipolo, pauwi na. Kaya malayo. Long ride, long trip, long patience. Yan po ang nagiging ride natin sa araw na yan. Pero enjoy naman po sa biyahe mga tol. Busog po ang ating mga mata sa mga tanawin sa tabi ng kalsada at sa tourist spot na ating pinuntahan doon sa Mountain Treasure or Treasure Mountain. Gaya ng nasabi ko mga tol, diyan sa papasok o palabas ng Treasure Mountain, may pagka rough road po yung kalsada dyan. Hindi naman siya kabuuhan, may portion lang na nasira. Yan no, rough road, paahon pa naman yan. Kung galing ka doon sa itaas, sa Marcos Highway, sa Marilaki, palusong din yan, napakahabang lusong. Pero mas okay na yung palusong kahit rough road, dahan-dahan kaysa paahon. Kailangan mong magbumba ng iyong gasolinador para ikaw ay makaahon at magdahan-dahan dahil may pagka-rough road. Buti na lang mga tol, tag-init, napakainit ang sikat ng araw, kaya maayos pa rin ang kalsada dyan. Pag nataon siguro na tag-ulan, may pagkaputik, may pagkamadulas. Kaya kung gusto niyong pumunta sa Treasure Mountain, ngayon dapat, habang tag-init pa. Maraming mga activity doon mga tol. Mayroong swing, high swing, na itutulak ka ng pro nila doon. Pakiramdam ko, kahit di ako sumakay, pakiramdam ko parang naiwan ang yung bituka sa lupa, sa taas ng swing na yun. Ako yung na nervous dahil yung pagtulak hindi biro, talagang tinutulak na walang limit. Yung babae doon na sumakay, siguro ramdam na niya yung kanyang takot, sigaw na ng sigaw. Akin yan kuya, yung sayo ang gamitin mo. Sigaw ng sigaw. Siguro may halong takot, kaba at excitement ang kanyang naramdaman doon sa swing na yun. Balik tayo dyan sa ride natin mga tol. Gaya ng sinasabi ko, pag nagra-ride tayo, kailangan doble ingat. Mag-pray po muna bago bumiyahe at huwag manggigil sa kalsada mga tol. Tamang speed, tamang hawak ng preno,
Huwag bigla-bigla yung preno. At mag-ingat talaga sa kalsada. Dahil hindi lang tayo ang nandyan sa kalsada. Marami tayo. Maraming mga nilalang sa kalsada. Aso, pusa, at iba't ibang mga riders ang nandyan. Kung naunahan ka sa biyahe, nalagpasan ka nila, kaya mo nga habulin mo. Pero kung hindi naman, huwag mong pilitin. Ang importante, makarating ka sa iyong paroroonan at makauwi ka sa iyong pamilya na ligtas. Amen? Yan kasi ang laging sinasabi ng misis ko pag bumiyahe. Huwag masyadong magmadali. Isipin na may pamilyang naghihintay, may pamilyang umaasa na tayo'y babalik at uuwi sa ating pamilya. Malapit na tayo dyan sa Marilaki Highway mga tol. Yung kalsada na yan ay papasok papuntang Mountain Treasure. Pero palabas na tayo kasi pauwi na. Kaya malapit na tayo sa Marilaki Highway. Ano Ben? Cha-charge ka? Yung anak ko dito tol, naghahanap ng charger kasi lubat yata yung cellphone niya. Yan mga tol, bago tayo umabante, chinik ko yung gulong kung sakto pa ba sa hangin kasi Marilaki Highway na yung ating tatakbuhin. Yung kalsada na yan, no? Kakanan tayo, papunta na tayong Kogyo at papunta ang Antipolo. Marilaki Highway na yan mga tol. Diyan sa Marilaki Highway mga tol, napakagandang kalsada. Kung meron man siyang lubak, konting-konti at maliliit lamang. Alagang-alaga ng gobyerno dyan yung highway na yan. Shoutout sa inyo sa nangangalaga sa highway na yan. Salamat sa pag-maintenance at laging tinatahak ng mga rider yung kalsada na yan. Kadalasan kung makita dyan mga tol sa kalsada na yan, mga motor, dahil yan po ang palaging sinasakyan ng ating mga kababayan kung sila pupunta sa mga tourist spot. And of course, meron ding mga private vehicle pero hindi ganun karami. Kadalasan dyan motor, naghahabulan. Mga big bike, naghahabulan dahil maganda siyang patakbuhan ng sasakyan dahil very smooth po ang kalsada dyan. Yun nga lang, may mga portion na zigzag, letter C, iikot ka. Kaya kailangan laging maingat pag tayo nasa kalsada. Ayun, oh. Mauna ka. Bilis niya. Sige. Ako dyan mga tol, nasa 60 lang ang takbo ko dyan. Kasi si Mrs. Laging kumakalabit sa gilid ko pag naramdaman niyang matuli na ang takbo ko. Papatak na, malapit na mag 70.
Parang ramdam ko nang ninenervyos na siya sa likod ko. Ako naman, nakiramdam lang din sa kanya at di ko siya sinusuway. Kasi siyempre, para din naman yon sa kaligtasan ng biyahe. Na maging maingat at makarating tayo sa ating pamilya, safety, maayos at wala tayong galos kasi mahirap na. Diyan kasi mga tol, kailangan hindi ka mapilit sa takbo. Huwag kang manggigil sa very smooth ang kalsada, wala siyang lubak, kaya huwag kang manggigil. Tamang-tama lang ang takbo para ikaw ay safe, bilis talaga niya. Siguro kabisado na nila yung kalsada na yan, kaya sila yung napakatulin na dyan. Palusong kasi yan mga tol, yung portion na yan ang binabaybay ko. Napakahabang palusong mula sa bungad ng Mountain Treasure Road pababa dyan sa Marilaki, palusong. Kaya lagi tayong nauunahan. Sige lang, wala naman yan sa bilis o sa tulin. Ang hinahangad natin dyan, makarating tayo ng matiwasay at safety sa ating tahanan. Cubao, Antipolo Kupang ang uwi natin. Kaso lang, yung cellphone natin ay nalubat. Kaya hanggang Kugyo lang ang video. Nalubat na siya. Kasi nung papunta tayo doon, kaninang umaga o madaling araw, almost 1 hour and 20 minutes yung road trip natin papunta doon sa Mountain Treasure. Nanggagaling tayo dito sa bahay natin sa Kupang, Antipolo. So yan na video na yan, 56 minutes lang ang kanyang video dahil nalubat na siya. So meron pang natirang mga almost 20 plus minutes. Malayo-layo pa sana yung takbuhin natin dyan hanggang bahay sana. Yan, medyo matulin-tulin tayo dyan dahil kanda talaga, sarap talagang hatakin yung gas. Naunahan tayo. Ang tulin talaga niya, para tayong basahan na iniwan. Pero yung takbo natin dyan, hindi na rin mabagal. Nasa 60 na rin tayo dyan. Siguro yung nauna sa atin, nasa 70 na yun. Sikita mo naman, 70 or 80. Sikita mo naman, no? Iniwanan tayong bigla. Marami tayong kasalubong dyan mga tol. Convoy. Yung mga motor at kotse. Merong isa dyan ako nakasalubong na humarurot talaga. Ang tulin talaga niya, kasalubong ko siya dyan sa may sigsag banda. Sabi ni Mrs. nung dito na kami sa bahay, nervous daw siya sa aming biyahe. Siguro dahil matagal na siyang di nag-drive. Marunong siyang mag-drive doon sa aming web. Sa probinsya yun. Pero dito, matagal na siyang di nakapag-drive. Ninervyos siya dahil ang tulin ko raw.
Pero para sa akin, ang pakiramdam ko, hindi ako matulin. Kasi tinitignan kong speedometer ko, 60, nakulangan pa ako eh. Pero pag hinataw ko, malapit na ako sa 70. Yun na, yung tagiliran ko, pingot na naman. Kaya, dito ko talaga siya sinuway sa kanyang mando na huwag sobrang bilis. Sakto lang. Kung ikaw mga tol ay hindi pa subscriber sa channel ko, please subscribe mga tol. At pakilike po sana ang ating video na yan para po mas lalo pa siyang i-share ni YouTube sa ibang mga manonood. Pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa lahat ng ating mga upload. Marami pa tayong pupuntahan dyan mga tol, dyan sa Tanay. Balik-balikan natin. Balik-balikan natin yan hanggang sa mapuntahan natin yung mga tourist spot dyan na hindi pa natin napuntahan. Tulad ng Rainbow, hindi pa natin napuntahan dyan. Ito nadaanan natin kanina. Yung sa gubat, yung spider web doon sa gubat sa may kabatuan, bato-bato, tawag doon, tawag ng resort ng spot doon, tourist spot na yun. Hindi ko nasa ano ng dila ko. Puntahan din natin yun. Antay lang tayong pagkakataon. Planuhin natin mabuti kung maaari makahanap tayo ng mga kasabay sa ride natin para mas lalong enjoy. Solo kasi ako, kasama lang si Mrs. Diyan madalas akong biyahe, ako lang. Mga kasama kong vlogger, di ako makakasabay dahil busy sila sa ibang mga gawain nila sa YouTube. Masungki, yun, naalala ko. Masungki pala yung tinutukoy ko kanina mga tol, na gusto kong puntahan. Yun yung pag nakapunta ako dyan sa Masungki na yan yung pinakamalaki sigurong tawag dito, activity na aking mapupuntahan. Dahil maraming challenge dyan sa Masungki. Spiderweb, aakyat ka dun sa may net na pagdating sa unahan, ang ano dun, ang daanan mo, yung hagdan ng kahoy na tagpi-tagpi, mga bato-bato. Yun, gusto ko yun. Parang adventure talaga ang dating yung Masungki. At kung ikaw mga tol ay madalas nang nagra-ride dyan sa Marilaki Highway, please paki-like po yung ating video at mag-iwan po ng comment kung ano po ang inyong obserbasyon na nakikita sa ating biyahe. At maraming salamat sa mga komento at sa inyong mga like at sa inyo na rin pag-subscribe mga tol.
Malayo-layo pa tayo sa Kogyo mga tol ha. Nasa kalagitnaan pa tayo. May mga signage ng zigzag mga tol. Ibig sabihin yung kalsada na tinatahak natin halos panay zigzag dyan. Ilang meters lang pagitan, liko, kaliwa, kanan, tapos palusong pa. Yan o, nakakasalubong natin nag-convoy, paahon. Ang dami nila mga tol. Hoy, shout out mga tol! Brum 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 brum, brum brum brum. Yun o, pagkatulin nila mga tol. Lahat yan papunta doon sa mga tourist spot ng Tanay. Maganda kasing mag-ride dyan dahil asfaltado, very smooth po yung kalsada at hindi siya madulas ngayon dahil tag-init. Ayan, sigsag mga tol. Liko, kurbada 120. Pag dalawa ang guhit mga tol, dalawang dilaw, ang ibig sabihin yan, bawal mag-overtake. May mga ibig sabihin yan, mga signage na yan sa LTO mga tol. Pag nag-take ka ng exam, makikita mo yan. Anong ibig sabihin ng dalawang guhit na dilaw? Ibig sabihin, bawal mag-overtake. Kasi nga po, kurbada, zigzag road yung nandyan. Pag pinilit mong mag-overtake tapos nakasigzag ka, biglang kurbada, baka mayroong kasalubong na mabilis din at masakop mo ang kanyang lane. Kasi toll lanes lang yan mga tol eh. Two-way traffic, toll lanes, tig-isa lang kayo niyan. Kaya kung mag-overtake ka dyan, siguradong na nakawin mo konti yung kabilang road. Kaya dalawang guhit na dilaw siya, ibig sabihin, bawal mag-overtake. Pero nakapag-overtake pa rin naman, pagkita natin na medyo kayang mag-overtake at walang kasalubong, pwede naman. Sigsag na naman mga tol, oh. Pula-pula sa gilid. Marilaki Highway, Marikina, Laguna at Quezon. Shout out po sa inyo mga tol. Marikina, Laguna at Quezon. Marilaki Highway. Malayo-layo pa tayo mga tol. Mahaba-haba pa yung biyahe natin. Yun o, may nauna na naman, napakatulin. Sa rear mirror ko mga tol, tiningnan ko dyan. May mga bumubuntot na sa atin. Tuwing binibilisan ko, naiiwan sila ng konti. Pero pag piningot na naman ni Mrs. yung tagiliran ko, dumidikit na naman sila sa atin. At siyempre, naunahan tayo dahil hindi tayo humaharurot. You know, nauna na naman dito sa ating kanan lumusot. Pagkabilis niya. Sa sobrang pagmamadali ko dyan mga tol, di ko na naisip bumili ng pasalubong ng suman para sa mga bata pag uwi.
Nung dito na kami sa amin, saka na kami bumili. Eh siyempre, hindi na ganun kasarap kasi iba talaga yung mga binibenta dyan sa may buso-buso. Maraming pagpipilian, pasalubong, mani, kasoy, basta may budget, mga suman, meron dyan. Kaya kailangan merong budget pag bumiyahe dyan. Medyo nalubat ng ating cellphone. Diyan mga tol, 4 lanes na ang kalsada dyan. Kaya yung guhit ng kalsada puti at putol-putol. Ibig sabihin, maaari ka nang overtake, marurot dahil maluwag ang kalsada. Yan po ang ibig sabihin ng mga guhit-guhit sa kalsada. May mga ibig sabihin ang bawat guhit. Pag single naman ang guhit mga tol, katulad niyan, ang ibig sabihin, stay on your lane. Kung saan ka na lane, stay mo lang. Kasi 4 lanes naman siya. Huwag mag-ikis-ikis ng takbo. Huwag mong sakupin yung dalawang kalsada. At siyempre, di maiwasan na mayroong mga nakaparada sa kabilang side. Ayan mga tol, medyo matulin ang takbo ng mga sasakyan dyan. Pati tayo, halata na matulin na. Dahil ang sarap pihitin yung aking gasolinador. Yun, may dumaan. Tipit, pipip, pipip, pipip. Nasa bayan na tayo ng mga tol, Tanay. Kaya medyo matao na yung lugar at marami na rin mga sasakyan. Papalapit na tayo ng Kogyo. Madalas pa din ang palusong. Kaya yung ating gasolinador dyan, medyo relax lang. Kahit naka 6 na tayo, relax lang at pinipihit na lang natin yung clutch at nagbabantay na lang tayo sa ating manubila at sa ating dinadaanan. Hindi tayo madaan sa lubak. Pero yung mga kasalubong natin, paahon, kaya harurot. Yan mga tol, ang tulin nila. Once again mga tol, kung ikaw ay hindi pa subscriber sa ating YouTube channel, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ikaw ay updated palagi sa susunod pa nating mga upload. Marami para tayong i-upload mga tol. Siya nga pala mga tol, ang premiere po ng ating mga video kada Miyerkules.
alas 4 ng hapon at alas 7:15 ng gabi. Bali, 2 bisis tayo pag-premier sa isang linggo, sa isang araw, kada Miyerkules lamang. Bayan ng Tanay. Diyan mga tol, paahon. Ang lapad ng kalsada na yan. Di ko alam yung lugar. Pero very smooth, bagong spalto, at ang lapad. Wala pang ang pintura sa kalsada dahil bagong tapal ng spalto. Very smooth, very smooth. Walang madaan ng lubak. Hindi kumikibo ang ating motor. Tuloy-tuloy lang. Ang kagandahan dyan sa ating motor mga tol ay nakakaahon na. Hindi katulad nung una nating akyat dyan, nung luma pa ang dala natin. Kawawa talaga. Ako yung naawa sa motor ko noon. Nasabi ko, hindi na ako babalik dyan kung hindi bago ang motor. Kasi yung luma kong motor na 13 years old na yun, kahawa-awa na siya kung aahon. Hirap-hirap ng umahon. Madami ng sasakyan dyan mga tol at medyo mataon na rin yung lugar. Ang kagandahan lang dyan, hindi masyadong sa crossing. Walang masyadong tumatawid. Kaya matulin pa rin ang takbo ng mga sasakyan. Dahil walang masyadong tumatawid sa kalsada. Papalapit na tayo ng Kogyo mga tol. Sakop pa rin ng Marilaki Highway. Ang ganda ng mga tanawin dyan sa paligid mga tol, sa tabing kalsada. Ang ganda ng mga view. Pero din ako masyadong tumitingin doon dahil nakakonsentrate ako sa pagdadrive. Pero nakita ko na maraming mga motorista sa tabing kalsada. Doon mismo, doon pa sa may sigsag. Nagbibideo sa mga motorista kung ano yung kanilang gustong i-video, mga sasakyan dumadaan. At doon sa mga view sa gilid-gilid, andun sila nakabidyo. May nauna pa din sa atin. Pinaghatian yung Ford na dumaan. Ako sa kanan, sila naman dun sa kaliwa. Crossing dyan. May mga tao. Naghahabulan na dyan mga tol. May mga barikada yung gitna.
Di ko alam kung bakit may barikada. Siguro dahil may ginagawa at hindi pa yun natanggal. Tapos pagdating naman dyan, okay naman. Meron dyan mga tol yung e-bike. E-bike ba tawag doon? Ang tulin niya. Nauna pa nga sa amin yun. Diyan banda yun. Yung e-bike na yun. Ha? O e-bike yun? Hindi, yung e-bike na may pasahero. Yung kasabay natin, nauna pa sa atin. You know, yung puti. E-bike yun. Ang tulin niya. Samantalang tayo dyan, hindi na mabagal ang takbo. Pero yung e-bike na yun, talagang matulin. Slip ka na, Wen. May pasok ka pa bukas, Wen? Wala na siyang pasok? Ha? Hanggang 18? Walang pasok? Sa 18 na. Bakit daw? Module. Dahil sa init. Yan mga tulo, yung e-bike na puti na yan. Napakatulin niya. Meron pa sa unahan. Ang tindi ng mga e-bike na yan, ang tutuloy tumakbo. Highway pa yan, ha? Para din bus. Kumakaliwa, kumakanan. You know. Ang bilis ng motor na yun. Sige. Hanap tayong lugar para makalusot. Oy! Tinding habulan dyan mga tol. Grabe. Pagdating sa unahan, yung Kogyo na mismo mga tol, medyo matraffic na. Mabagal na ang takbo. Uulitin ko mga tol, kung ikaw ay hindi pa subscriber sa channel natin, please subscribe mga tol. At pakihit na rin po ang notification bell para ikaw ay updated palagi sa susunod pa nating mga upload. Marami pa tayong pupuntahan dyan sa Tanay na mga tourist spot. Marami pa tayong gagawin na mga road trip. Gusto kong balikan yung Wawa Dam, kung ano ang progress ngayong tag-init. Napansin ko sa vlog ng iba, meron ng mga cottage doon mismo sa may bagsakan ng tubig, dahil hindi na ganun kalakas ang tubig dahil tag-init siya. Kaya maaari nang maligo doon sa mismong bagsakan ng tubig. Dati nung pumunta kami medyo malakas. Kaya sa ibabaw lang yung mga cottage. Ngayon doon sa mga rock formation, napansin ko may mga cottage na. Balik tayo dyan sa road trip natin mga tol. Marami na tayo mga kasabay dyan. Kahabulan.
Pero ang tolin nila, you know, matulin. Yun, maraming tulin nun. Ala, sige. Tayo katamtaman lang ang takbo. 60, 55, di na tayo bumababa sa 50. Ops, oy! Ops! Sabi! Padaan! Ay, tindi. Ops! Oy! Motor na yun. Kahit maraming sasakyang dumarating, gustong tumawid. Ang bilis pa naman ang takbo dyan. Kaya di ko na maano, mubusina na lang. Sakop na ng Kogyo yan mga tol. Kaya medyo madami ng sasakyan at may mga bahay-bahay na. Laki ng truck. 16 wheels yata. Meron pa isa. Tabi-tabi po, padaan po. Magkasunod pala yung tatlo. Oops. Tabi-tabi po. Padaan po. Sabi ni Mrs. kanina mga tol, pag natakot siya pag sumuot tayo dyan sa traffic, yung lusot-lusot ba, natakot siya, baka daw sumabit siya kasi nasa likod siya. Pag pumasok kasi yung manubila, diretso na, hindi yan sasabit ang likod. Sayang at nalubat yung ating cellphone mga tol. Hindi nakuha yung mga ilang minutong takbo mula dyan papuntang bahay. Pero at least long ride pa rin siya. Kasi more than 50 minutes. 52 minutes na ride. Bago na off ang ating cellphone. Di na nakatiis. Bilis na lubat. Dala siguro sa init ng panahon na bilad siya sa araw doon sa Treasure Hunter, Treasure Mountain. Kaya bilis siyang nalubat doon. Oops, ako muna. Padaan, tabi-tabi po. Oops, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Padaan po, padaan. Pag medyo matraffic na talaga, dami ng sasakyan, wala na tayong choice. Pero nabuntot tayo dyan sa jeep na yan mga tol. Di tayo kaagad nakakabig sa kaliwa.
Dahil ang akala ko maaaring lumusot sa kanan. Yung kanan pala, creek. Oops! Tabi-tabi! Tabi-tabi po! Padaan po! Yan na. Whoops! Oy, tabi po! Padaan po, padaan! Whoops, salubong! Kailangan listo mga tol, no? Pag bumiyahe tayo. Napagod ako mga tol, medyo naantok na. Thanks for watching mga tol. Once again, Laris J Vlog. Please subscribe at paki-like po ang ating video mga tol. Pasensya na, medyo mahaba ang video na to. Kabuuhang ride pauwi galing sa Mountain Treasure. Thanks for watching mga tol. Good evening.